Division ng Laguna Lake Development Authority. Magandang umaga po, Attorney Marian. This is Aljo Bendijo. Magandang umaga po, Sir Aljo, and sa ating po mga tagapakinig. Meron ho ba talagang nangyaring reclamation po dyan sa Laguna de Bay, lalong-lalo na ho dyan sa C6 sa lungsod ng Taguig ito at ng munisipalidad ng Taytay? Base po sa paunang inspeksyon, kami po ay nagpadala ng tauhan doon. Nakita po na may mga proyekto nga po doon sa area. So, ito po ay dito nga po sa along C6 Road. May permit ho ba itong reclamation na proyektong iyan? At sino-sino ho ang nanguna ho riyan? At dapat isanksyon ng ating pong LLDA? Base po sa aming records, ay wala po itong kaukulang permit galing po sa LLDA. At ang proyekto ay hindi mo na ipresenta man lang sa aming Board of Directors para po ito ay makita at ma-review at ma-approve. Hindi ho nyo man na-monitor, Attorney? Ang saklaw ba? Hindi Saklaw? po. Opo. Go ahead po. Go ahead, ma'am. May mga initial reports po pero nagulat din po kami ganito na siya kalaki. Oo nga. Yung ano po. Tagarian ho ako eh. Diyan ho sa may Greenwoods, dumadaan ho ko dyan dati. Makikita ko pa yung tubig eh. Ngayon, ang dami na hong structure. Sabi ko, bakit ang dami na mga parang warehouse dito? Oo, lalaki. Sir, Opo. Go ahead. ngayon, legal issues po kami. Kasi yung iba ho riyan na aming mga sinasawatan namin, sir, nakakapagpa-present po sila ng mga titulo. So ito po yung mga legal cases na Okay. nasa husgado. So yun. Opo. Ano po yung mga walang permits? Ano-ano po yung mga lugar na yan? Particularly, gaano po kadami mga structure, gaano po kalawak reclamation na ginawa na walang mga permiso? Sa ngayon po, sir, ay nag-iimbentaryo po ang LDA kasi po malaki po itong tinatawag natin na shoreland areas. Approximately 14,000 hectares po ito. So sa ngayon po ay through technology rin, tinitignan pa po ni LDA yung extent. Kasi nga po, timing naman, meron po kaming comprehensive master development plan na project. So kaya po, timing na nagkataon lang po, may mga ganito pong reports, pero nag-iimbentaryo po ang LLDA. So, bawal ho reclamation? Tama ho ba, Attorney? Diyan po sa, lalo-lalo na sa nabanggit natin mga lugar, sa C6? Yung pong mga tinatawag natin, sir, na development activity, so isa nga po itong mga nakita po na mga reklamasyon. Opo. Bawal ho yan? Bawal po kasi nga po wala pong kaukulang ECC, wala po itong permit sa LLDA. Hindi ho natin lubos na napapag-aralan environmental impact nito kasi wala ho talagang naipresent na mga papeles po. Pero yung iba ho doon, Attorney, merong permit ho yan? Yung iba po kasi, sir, na activities po roon na initiated po ng ating national government agencies, sila po ay ipresenta ang mga proyekto na ito sa aming LLDA Board of Directors. Ang aming pong board ay represented po ng different NGAs, ang chairman po ay ang DNR. So, kumbaga, pag po-present doon, na-scrutinize po masyado ang proyekto bago po ito payagan. Okay. Ano po. Oo. Ano po ang mandato dito ng LLDA, ma'am, para malaman ho ng taong bayan? Ano po trabaho ng LLDA tungkol ho dito sa mga reclamation na ito dyan sa Laguna de Bay? Ang LLDA po ang primary steward o mga siwa. Dito po mga lake environs ng Laguna Lake, including po itong tinatawag natin shoreland areas. So base na rin po sa recognition ng Supreme Court sa mandato ng LLDA, sabi po roon, unique ecosystem yung Laguna Lake dahil po surrounded by different local government units na alam naman po natin ay nag-enjoy ng autonomy. So iklinara ko ng Supreme Court na dahil ating Laguna Lake ay precious, the management of the lake cannot be subjected to fragmented concepts. Dapat po coordinated po ang lahat ng gawain dito po sa ating baybayin sa pinaka-central agency po ng Laguna de Bay Region, ito po yung LLDA. Ano po ang ibig sabihin ng katagang yung reclamation activities po dyan were carried out by local government units and private entities? Ito ba'y... Not necessarily, sir. Meron din po kasi mga national government projects tayo. Okay. Then local government units.
sa mga private entities po. Opo, kasi ini-emphasize natin dito, reclamation generally is not permitted and dapat may pursue legal action regarding the matter. Yes po, meron po namang kaakibat na action kung illegal Opo. po ang reclamation. Opo. So ano po mga syudad dito? Local government, ma'am? Munisipalidad na tinitingnan natin pwede hong... Lakeshore, tinatawag po si Lakeshore LGUs po. Lakeshore LGUs. Okay. Alright. Ang sabi ho ng Philippine Reclamation Authority, they reiterated reclamation in the lake is not allowed. So, in-order ho ngayon ng PRA yata, ma'am, are you aware of this? Immediate halt, stop sa unauthorized projects na yan. Sir, sa akin pong base po sa mandato ng LLDA, nag-enjoy po kasi siya ng special law po kasi yung creation ng aming batas. Ito po yung RA 4850 as amended by PD 813 kung saan pagdating po sa Laguna de Bay Region, si LLDA po yung mandated. Sa pagkaintindi ko po, ang PRA po ay more on the general application. Ito po yung buong bansa. Okay. Pero pagdating po sa region, si LLDA po. Kasama din natin si Engineer Bernadette Valle, OIC Shoreland Management Office, LLDA din ito. Yes po. Engineer Valle, good morning po. Good morning po. Good morning po, sir. Ang concern lang ho ng DENR dito, kahit na ho ang mga residente ho dyan malapit sa Laguna de Bay, sa C6, nawawala na yung lawa. Dahil po sa malawak na reclamation ginagawa ho dyan. So tanong dito, tinanong ko nga kanina si Attorney Soriano, kung yan ay illegal, dapat may mananagot ho dyan. At yan ay dapat itigil na. Opo, Engineer Valle. Opo, ngayon po magsasagawa naman po kami ng investigasyon para po matukoy po namin kung sino po talaga yung mga may project po dito. Pero may initial inspection na rin po kami kahapon na may nakita kami mga tarpaulin po doon. Yun po ay susulatan po namin, papadalan po namin ng notice of violation para po naman po sila makasagot at maipresenta po nila kung ano po yung kanilang mga proyekto at para masusi po namin na ma-review po. Hindi ka agad nyo na-monitor yan, ma'am? Ito pong ginagawa reclamation nila, wala pala mga permis yung iba dyan? Kasi malaki po kasi ang Laguna Lake po, shoreline ng Laguna Lake. So, hindi naman po namin agad po makikita lahat. Pero ngayon po, titingnan po na dadaanan po ulit namin yun, sir. Ang akala ko ho, talagang sabi ko, dyan ho ako dumadaan eh. Siguro twice a week. Sabi ko, kasi manggaling ako ng ng Taguig, dadaan ako dyan, papunta ng Taytay. Sabi ko, bakit ang dami na mga structures dito? Ito ba'y may permiso kaya ang ito? Kasi Highway 2000, marami hong dumadaan dyan eh. So nakapagtataka at hindi alam po ng LLDA lang, ma'am. Sir, if I may po, Attorney Marian. Opo. Kasi sir, mayroon po tayong mga national government projects. So ibig sabihin po nito sir, ito po ay serving the public, then funded by the government. Opo. So si LLD po, we're on the environmental side. Kung ito naman po, mga proyekto na ito ay nakapagpresenta po ng mga ECC, di po ba doon naman nakahimay lahat ng environmental hazards, impacts, including po the remedial measures kung ano man pong mangyari. So si LLD po syempre, economic growth versus environmental protection, doon po kami sa environmental protection. Pero what I mean, sir, is we cannot hamper din po naman kung ang purpose po naman ay to serve the better public. So dito nga lang, sir, na-overwhelmed kami kasi ang dami na pong lahat na nagre-reclaim na. Opo. Kumbaga po, sir, sa ano po kasi really, very timely nga po na nagkakaroon kami ng master development plan. Ifa-factor in po lahat ito. At kung successfully po, makuha naman po ni LLD ito through the legal action po kasi very clear naman po ang mandate na all reclaimed lands ay pangangasiwaan po ng LLDA in the name of the Republic. We will convert these reclaimed areas po into environmental enhancing projects. For example po, constructed wetlands. Kumbaga,
from that illegal, gagawin po natin siya into ano yung masaserve niya for the environ. So yun po sir, ito po ay in the future pa dahil syempre usaping legal. Pero kumbaga ho, hindi naman ho pababayaan ng LLDA na nireclaim yan, ganyan na lang yan. So i-introduce pa rin po natin itong mga environmental enhancing projects kung sakali po na manalo po ang LLDA sa forfeiture itong mga illegally reclaimed area. Dapat to may magbabantay dyan, ma'am. Sa tingin ko lang. Kasi Yes wala po. wala kay coordination sa DNR dito. Kasi ang DNR ang nag-expose ho dito eh. Hinighlight ho ito ni, kilala nyo ba si Yusek Primo David? Yes po. Opo, sabi niya. Bali kasi po ang Opo. aming chairman of the board ay DNR. Okay. So on board po naman din pag nagre-report po kami regarding po sa mga issues na to. Kasi ang At concern hindi lang po ito lahat po ng sa LLDA. O kasi nakita dito walang permit. Oo, ba't nagkaganon? Tapos ang concern ng mga kababayan natin, ng taong bayan, yung flooding. Baka ito'y Yes, po. mag-cause po ng further flooding at syempre mapagkain marami ho dyan, isda. Baka maapektuhan. Pangatlo, tubig. Pwede din tayo dyan kumuha ng malinis na inuming tubig. Eh kung nagpapatuloy yung reclamation na yan, yung iba, wala namang coordination sa LLDA, even sa DNR, ang tanong, bakit ito nangyari? Opo, ma'am. Nagkaroon ng reclamation. Opo, go ahead, ma'am. Kaya nga po ang po namin request or panawagan, lahat po ng proyekto ay i-coordinate po kay LLDA dahil we see the lake in its macro perspective. Nakikita ho namin kung anong magiging epekto ng isang reclamation sa ibang areas. So, dahil po doon, pagka po kasi hindi coordinated sa amin, dyan po tayo nagkakaproblema. So, pag po napag-aralan ito, doon po makikita ano po talaga ang eksaktong impact o effect dito po sa flooding sa area. Kasi ang lake po naman ay sa mapapansin nyo, ang ating pong climate change, yung mga factors na ganyan, talaga po nakaka-apekto rin. So, it's good din po na lahat po talaga coordinated kay LLDA. Okay, ngayon hindi po properly coordinated. Asahan ba nating ito pong mga reclamation area na ito, reclaim na mga area na ito dyan sa C6, kung sino mang may-ari dyan ay babawiin ng gobyerno, sisirain po at papatawad ng parusa or kakasuhan po ang mga taong nasa likod nito? Asahan mo ba ng taong bayan? Opo, upon proper documentation, complete staff work of all the relevant information and data, the LLDA po will pursue cases po. Meron po kasi kaming administrative cases dito sa amin na public hearing committee, even po resorting to the regular courts with the help po of the Office of the Solicitor General. Oo, baka mamaya niyan, magtatayo na sila ng mga buildings ho dyan. Nakalagay pa, lalaki. Private property, no trespassing. Sabi ko, ba't nagkaroon ito ng lupa dito? Oo, na-reclaim itong lugar na ito. Anyway, Yun nga po. Yun. mensahe na lang Actually po. May mga Go ahead pending po. cases din po kami. Ganoon, may mga pending cases. Oo, Okay po. delikado May yun. mga pending cases po na sa titling, sir. Kumbaga, kino-contest po namin yung mga issued titles po sa mga ibang area. Hopefully ma'am, action ang kagad ito dahil panibagong issue na naman po ito, hindi lang flood control, may anomalya din pala dyan. I'm sure alam ito ng munisipalidad ng Taytay and even Taguig. Sigurado ako dyan. Tama o ba ma'am? I suppose po kasi Oo. syempre kami po naman ay shared partners po pagdating sa environmental protection. Nako, opo. Okay. Shared responsibility po. Sige po. Maraming salamat, Attorney Marian Soriano, Officer in Charge ng Enforcement Division ng Laguna Lake Development Authority. Ma'am, thank you. And Engineer Bernadette Valle, OIC Shoreland Management Office ng LLDA. Thank you, ma'am. Thank you po. Good morning. Thank you. Si Aljo Bendijo sa DC